Dito na sa bisyo ng bayan, ibigay ang inyong kailangan at itaminig ang totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang paman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang paman sa ating katotohanan. And a banana, I love you a bunch. I guess that. And a banana, I love you a bunch. I guess that you're monkey if we go out for lunch. And a banana. And a banana, I love you a bunch. I guess that you're monkey. And a banana, I love you a bunch. I guess that you're monkey if we. And a banana, I love you a bunch. And a banana, I love you. And a. Ma! Ma! Ano pala na just reach 100 hits? Yes! Yes! Really? Yes! And a banana, baby. I love you a lot. Okay, I would just like to say thank you to our producers, BJ Production, One Air Master Enterprise, your total cooling system, A1 Roll Foaming Steel Corporation, Ominoya Japanese Restaurant Binyang, kanina, ang sarap mo na, Japanese. Kapitan M. Arzola, Engineer Edu Reyes, Konsehala Dada Reyes, Vice Mayor Arman Pagilla, and of course, I would like to say thank you to our Mayor Len Alonte. This is my first out-of-town concert in a while. So I'm actually very happy, and I was very happy a lot of people came to see us, to see me perform, to see Jaya. So thank you very much to everybody, lahat ng mga taga-Binyan. Maraming salamat. Sana sa uulitin, maimbita niyo ulit kami para makapag-show dito. So, maraming salamat sa Serbisyo Balita. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Magandang buhay, Pilipinas. Ito po si Kapitan Willie Castro ng Barangay Market Area, City of Santa Rosa, Laguna. Bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ugaliin po nating manood ng Serbisyo Balita Live Online.
Well, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Supportan natin din, of course, ang ating kaibigan, si Levi Tatad ng Serbisyo Balita at ng Pulsuhan. So ito po ang inyong lingkod, si Police Superintendent Romy Desiderio, ang happy po ng pulisya ng Los Baños. Magandang araw po at God bless us all. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, isang magandang buhay at magandang araw world. Ito ang Serbisyo Balita Live Online, powered by PLDT My DSL at sa programang sa internet via Ustream. Ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatad sa Pulsuhan na magbibigay sa inyo ng isang oras na pulsuhan at balitaktakan dito sa aking programa. At siyempre, ang unang-una natin bibigyan ng pulso na napakaganda sapagkat maganda yung pinapakita ng Lungsod ng Calamba sa pangunguna ng ating butihing Mayor Justin Mark Timmy Chipeco, kung saan nagkaroon na po ng final ang Mr. and Miss Calamba at noong Monday, flag raising ceremony, ay pinakilala ito sa pamamagitan ng tourism officer. Nandito po yung pagpapakilala sa mga nagwagi sa Mr. and Miss Calamba 2015. Panoorin po natin sila. Pesos. At ang grand winner received 70,000 pesos each. And now, malugod po namin ipinakikilala sa inyong lahat ang nagsipagwagi sa Mr. and Miss Calamba 2015. Our fourth runner-up for Mr. Calamba 2015. Arcel Motas, 22, Barangay Halang. Our third runner-up for Mr. Calamba 2015. Kayla Butal, 20, Barangay Banlik. Our Miss Calamba 2015 third runner-up. Diana Sara Gonzalez, 19, Barangay Mayapa. Our second runner-up for Mr. Calamba 2015. John Jeric P. Manansala, 19, Barangay 5. Our Miss Calamba 2015 second runner-up. Claudette Arsenique, 19, Barangay Lingga. 15. Nicole Kyuchu, 18, Barangay Halang. Sila po ang mga nagsipagwagi sa ating Search for Mr. and Miss Calamba 2015. Rose Rizal po, Barangay 5. Okay, yan po ang sinasabing mga nanalo at nagwagi sa Mr. and Miss Calamba 2015. At isa-isa na pong pinakilala ng flag raising ceremony. At sabi nga ni Mayor ay mapalad talaga ang mga taga-Calamba sapagkat maraming mga pogi at magandang tao dyan sa lungsod ng Calamba.
na kung saan nga ay dito yung ugat ng ating pamasambayaning si Dr. Jose Rizal. At pagkatapos niyan, siyempre hindi rin maiwasan ng mayor na bumati ng isang magandang araw at sabi nga niya ay napakaganda raw. Pakinggan po natin ang bati ng ating buting mayor, Mayor Justin Mark Timmy Chipeco. To our Vice Mayor Rose, good morning. Sa lahat po ng ating mga department heads and employees, to all our winners, to Mr. Miss Calamba, good morning to you. May tanong lang po ako, natanggap niyo na ba bonus niyo? Ayan. Ayos ba? Ano? Ubus na. Ay, kasalanan mo na yun. Anyway, last week, hindi tayo nagkaroon ng flag ceremony, so this is the first opportunity in this last month for this year na tayo po ay magpagharap-harap muli. And you know that we have a lot of activities coming up dito po sa buwan ng December. We hope to be part of those activities, no? And especially to our Christmas party, which will be on December 17. Okay, I'm already instructing that each department, kayo na po maghahanda sa bawat area ninyo ng kainan. Okay? Para hindi na po magkakagulo pa, ang gagawin po natin, sa bawat department, kung saan kayo, doon na kayo magdi-dinner. Okay? Para happy-happy na. So that after ng dinner ninyo, early dinner, then that's the time pupunta tayo dito po sa common area for our sa mga social na sa lahat naman tayo ay magkakasama. Okay? We expect you to be there. Sayang magaganda mga prizes natin. Baka manalo ko kayo. So, ito naman po ay ginagawa natin to, as a family, tayo po lahat ay dapat kahit paano nagsasama-sama sa araw, sa buwan ng Kapaskuhan, no? At, yun na naman po ay ang ating Vice Mayor, ating mga sanggunian ay patuloy pa rin naman ang kanilang gawain bilang mga public officials po natin. Sa katunayan, sa dami na po ng solicitation na umaabot kay Vice at sa akin ay talagang grabe po, no? Pero okay lang po yun, basta pagpasensya na lang po yung makakayanan po namin lahat. Ang importante, nakapagbigay tayo ngayong Pasko, and always to remember that Christmas is about giving. It's not about receiving. Okay? So, to everyone, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo po lahat. Maraming salamat. To our Vice Mayor Rose, good morning. Okay, yan po ang pagbati ng ating buting Mayor, Mayor Justin Martin Chipeco. Kung saan ay iniikutan na kami dito ng chopper. At hindi ko alam kung bakit talagang patok na patok ito ang programang Pulsuan. Ini-inspire na tayo ng ating mga kalaban. Sama nga dito, tingnan naman yan. Kasi tayo ay buong mundo. Di ba? At sinasabi nga na yung magandang bagay ang ating binabalita, lalo na dyan sa lungsod ng Calamba. Siyempre, at importante yung mga ginagawa ng ating butihing Mayor Timmy Chipeco. Sapagkat bukod dyan, ay meron pa tayong isa pang ginampanan ng ating butihing Mayor Timmy Chipeco, kung saan nga ay kanina ay nagkaroon ng ribbon cutting sa opisyal na pagbubukas ng Urban Generation na ito ay matatagpuan dyan sa crossing ng Calamba. At ang sinasabi nga dito, ito yung ito yung bagong tindahan na parang SM din at ay yung ultimate design at maganda raw ditong mamili at trendy tapos passionate yung fashionable yung outfit at talaga may mga footwear at may mga jeans mga shirt na mabibili diyan. At dyan lamang yan, katabi ng Pure Gold, kung saan makikita dyan sa crossing ng Calamba. At tapat naman yan, ang Morales Trade Center, na nandyan lang, talagang makikita mo, na napakaganda. Kung ayaw mong madumihan na mamimili, kung ayaw mo sa Trade Center, wala kang opsyon kundi dyan sa Urban Generation, na bagong bukas. At katabi lamang yan ng Pure Gold, At ang Pure Gold naman ay mayroong at ito na nga, formal na nag-cut ng ribbon ng ating buting Mayor Justin Martin Timmy Chipeco. Kasama dyan si Bia Binine,
ay yung GMA artist, ha? At ang may-ari na si Mr. Renato Yu, ha? At yung winner ng Miss Calamba 2015 ay nandyan din na nag-participate sa nasabing ribbon cutting. At pagkatapos ng ribbon cutting ay nagkaroon nga ng pagpapakilala sa mga guests. Yung isang author dyan na sinasabing siya yung PR na Bia Binini. At narito po, pakinggan po natin ang pagpapakilala sa mga guests kung saan nga si Mayor ang guest at itong si Bia Binini kasama yung may-aring si Mr. Renato Yu. Pakinggan po natin sila. Branch of Urban Generation. Of course, we would like to acknowledge the presence of our special guest right now. We have Mr. Sean Yu from Urban Generation. Can you stand up? Yeah. We have Ms. Shida Yu from Urban Generation. We also have the Mr. and Miss Calamba. The Miss Calamba 2015. Thank you for visiting again. And the Mr. Urban Generation 2015. Of course, we have to acknowledge the presence of our dear owner. First time yatang umatay sa Serenata, very shy ito eh. Pero since malakas ang Calamba, nandito siya. Mr. Renato Yu. Okay. Our Honorable Mayor, syempre. Mr. Justin Mark Chiquete of Calamba. And also our newest endorser for Urban Generation, GMA artist, no less, Miss Bea Binene. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Nagpupulahan dyan. Of course, to Mr. Ray, congratulations. I heard just a while ago na ang pamilya pala namin, the father niya at my lolo are very good friends. So, matagal na. So, when he met my dad, nakita po yung picture ng lolo ko. 4 years old pa lang daw siya. So, that's why it's nice to hear na kahit kami mga third generation, kami po mas bata ay nagkakasama pa rin. Kasama ko sa pagbabata si Mandre. Sa kanya pong pamilya, welcome here, Calamba. And it's nice to hear that investors are coming in, especially here in Calamba. This is the first Urban Generation store here. And congratulations, I heard it's your 6th store. And there is more to come. Napaka-ganda ng kwento for a humble beginning of a small shoe store. Yung father daw niya, ganun daw nagsimula. At ngayon, it's a growing market. Baka mali mo, next time, italunin pa yung SM. Sama niyo lang po kami doon. So, congratulations and we wish you good luck. Merry Christmas to everyone. Maraming salamat. Thank you very much, Mayor, for coming over and our newest endorser, Bea. And thank you for your support. Okay, yan po si Mayor Justin Martin Chipeco at si Mr. Renato Yu. At siyempre, pinakita dyan si Bea Binene, na GMA artist, at lumalabas ito sa mga teleserye. Ito yung hot na hot ngayon dyan. At siyempre, ang Mr. and Miss Calamba na pinakilala dyan sa nasabing okasyon. At nung Monday, pinakilala din yung mga winner. At ngayon nga, ay kasama na sa mga okasyon sapagkat mukhang ito ilalaban ng Mr. and Miss Ginoo ng probinsya. At pagdating ng provincial ay magkakaroon ng labanan sa Mr. and Miss na ginaganap at dyan sa lalawigan ng Laguna. Kung saan nga, siyempre ang host dyan, siyempre kung sino yung nakaupong governor, at yun ang host dyan. At sinasabi nga ay napakaganda raw. At kahapon naman ay mukhang namasyal
ang butihing Marwas na kandidato daw ng tuwid na daan, subalit patuwad-tuwad dyan sa Santa Cruz na dumating. At sabi nga niya, maswerte daw ang lalawigan ng Laguna, lalo na yung nakapong gobernador na si Ramil, sapagkat dalawa daw yung kanyang katig. Isang nationalista party at liberal party sa pagka-vice gobernador. Di ba? Mantagal mo yung mga kaibigan, dalawa pala naging katig. Kaya dito naman sa sinasabing urban generation, maganda ito. Ang kahalituran dito ay parang SM na makikita mo, sapagkat yung mga fixed price yung kanilang mga short pant doon, mga t-shirt, mga sportswear, mga shoes, mga slipper, mga sapatos, mga tsinelas, na mga pangbata, o lala niyan, unisex, na pwede pumunta ron. At may discount yata ngayon, first day ng opening ng Urban Generation. Kaya yung ating mga kababayan na nanonood dito sa ating programa, abay magtungo na agad kayo sa Urban Generation na matatagpuan ito sa crossing ng Calamba, kung saan nga katabing-katabi lamang ito ng Pure Gold. Kung mamimili kayo at siksikan sa SM, pwede naman dyan sa Urban Generation. Sapagkat ang SM ngayon, nakala mo naman, siksikan dyan. Yung pala nagpapalamig. Dyan sa Urban Generation, third floor yan. Unang floor, makikita mo agad, yung may mga pagbungad doon. So, yung pangalawang floor ay may mga damit pa rin. At yung pangatlo, yung mga pambata na mga paninda, mga pambatang kagamitan, sapatos, tsinelas, short, blouse, o t-shirt, nandyan yan. Makikita yan dyan sa Urban Generation. At siyempre, ang may-ari niyan is Mr. Renato Yu. At katuwang pa rin sa pag-promote ang sinasabing endorser daw ng Urban Generation ay itong si Bea Benene na GMA artist. At kasama dyan ayan ang napakaganda. Ito po yung mga kaganapan kanina. Balita presko-presko yan na ating inatinan at nakakover na sinasabi. At pagkatapos nga yan, ay ito naman, maganda naman ang loob ng Mr. Renato Yu at nagpa-unlock ng isang lunch sa mga medyang dumalo at sa mga kaibigan, sa mga endorser na nagkita-kita doon sa Dinghaw kasama si Miss Bea Benene at sa kanyang mga alalay. Siyempre, pagdating doon, food trip yung ibang lingkod. Yung ibang na pumunta ron. Ay ako, sabi ko fasting ako pero nag-food trip na rin. Masasarap pala yung pagkain dyan sa Dinghaw. Dapat yun makakuha natin sponsor paring Jay. Yung Dinghaw. Nasa ganun talaga naman okay tayo dito. At yan, ang sinasabi ko, at napakaganda niyan. Tayo po ay magbabalik pagkatapos po ng isang paalala sa ating himpilan sa Serbisyo Balita Live Online via Ustream. Serbisyong Balita, asahan ng paman sa ating Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Nag-move on na yung tricycle, Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna.
Isang paalala mula sa inyong DOH. Okay, balik po tayo sa ating programa. At siyempre, mamaya ay tatawagan natin yung hepe ng Los Baños. Alamin natin yung update at kung nailibing na ba yung kanyang tauhan na si Rodney Marasigan na di umano ay accidental firing yung naganap diyan sa kanyang bahay diyan sa Barangay San Antonio, Los Baños kamakailan noong isang linggo kung saan ay binungrol na matagal diyan sa Heves Garden diyan sa Anos at siyempre nauli na niya ang kanyang mga magulang na nanay at kapatid at ang kanyang may bahay kung may bahay man ito at sinasabing si Rodney daw ay ilang taon na rin sa pulisya PO2 Rodney na ito 4 na taon na sa PO3 na si Rodney Marasigan at alamin natin kung ano na ba ang nangyari sa ating kaibigang si kaya't kakapanayaman natin ang kanyang hepe walang iba kundi si Police Superintendent Romeo Desiderio at alamin natin update sa kanyang nasasakupan at ano na yung kanyang plano dito sa Oplan Lambat-Sibat at mukhang ayaw pa interview ating kaibigang hepe at siyempre at sinasabi nga na napakaganda raw ng ginagawa dyan at siyempre wala namang ibang dyan yung kundi yung kaibigan nating na si okay na nasa lecture pala at may seminar yata kung kinakausap yung kanyang mga tawag o paano at siyempre bukod dyan bibigay po tayo ng isang paalala at yung kaibigan natin sa Guardian sa One Tabak ay magkakaroon ng kanilang Christmas party, launching and Christmas party at family affair sa December 19 sa Barangay Puypuy, Bay, Laguna na may temang unang tutulong at babantay sa ating kalikasan, kapayapaan at kapatiran. One Tabak Guardians, Britain Incorporated. At siyempre, ang pamumuno yan, itong si Eduardo Pax Lubino, chairman at Board of Director at organizer. At ito po ay isang jail guard na naka-duty dyan sa Provincial Jail Guard. Itong si Brother Pax Lubino. At pinapanawagan niya ito sa kanya mga kabro na guardians na magkakaroon po kayo ng launching ng Christmas party at family affair sa December 19 sa Barangay Puypuy, Bay, Laguna. At mangyari lamang yung mga tabak o guardian ay magkita-kita kayo doon. At sagot na raw ni Bro Lubino yung mga pagkain sa December 19. Yan po yung kanyang panawagan sa ating mga ka-brother na tabak. At kami dito, iba yung brother namin. Yung brother namin ay si sinasabing nandun pa sa Saudi Arabia yung aming brother na sinasabi Kaya napakaganda nga at siyempre ay hindi magtatagumpay ang ating programa kung dahil mga sponsor natin mga sponsor natin diyan katulad nung yan yung Urban Generation at siyempre nagpaparamdam yung ating direktor ng Serbisyo Balita Live Online dito sa may-ari ng Urban Generation na si Mr. Renato Yu ay sana daw maranasan niyang mag-shopping dyan sa iyong tindahan sa Urban Generation ng may pakimkim sapagkat Pasko naman parang RJ at siyempre ay kailangan yan at maganda yung tinatakbo ng Lungsod ng Calamba. At alam mo ba kasamang RJ yung parang Lungsod ng Calamba yung nag-file ng mayor dyan nakalaban ni Mayor Tim ay hindi matagpuan ay Barangay 1 na yon. May okasyon doon hindi makita. Ano ba naman yan? Si Kapilit na yan. Kapilit ang alam ko daw bukas mag-atras na ng kandidatura. Itong si Kapilit. Sapagkat ang deadline ng atrasan ng
COC ay bukas. At simula yan ngayon, pwede na mag-withdraw. At siyempre, kaya nga nung sinasabi nga nung dumating yung kandidato ng Liberal Party na tuwid na daan, ang problema, nagka-air pocket. Pagdating sa 4th District, kung saan ang pambatong kongresista ay itong si Benji Agaraw, ay nagkaroon ng pasayaw ng kanyang birthday na may player. Alam mo bang sinayawan daw kung hindi naman si congressman ay yung kahawig ni congressman ng kanyang birthday. Kaya tinabasagan siyang tuwad na daan. Diyan bumagsak yung kandidatura ng Liberal Party sapagkat inopose ng Cabrera, inopose ng iba pang organisasyon sapagkat hindi raw maganda yung ginawa ng Liberal Party dyan. Kaya dyan basagan si Francis Tolentino, na mabuti na lamang at kumalas na sa Liberal Party at siya nag-independent na lamang sa kanyang pagtakbo bilang senador. Siyempre, dyan nga bumagsak yung kandidatura ng incumbent congressman na kasalukuyan nakaupo ngayon na si Agaraw, Benji Agaraw. Nagpatuwad-tuwad na. At ang kagandaan nito, yung ika-4 na distrito ng lalawigan ng Laguna sapagkat maganda yung naging ginawa ni Congressman San Luis, Egay San Luis, sa kanyang mga constituent nung siya ay nakaupo, maging yung kanyang ama na alamat ng Laguna, ay maganda rin yung ginawa at marami siyang mga organization tinayo dyan. Kaya ito po yung tinatamasa. Ang ginawa po ng taong bayan, isinulong si Congressman Egay San Luis na kanilang kandidato ngayon 2016 sa pagka-kongresista. Kaya nabiligro yung pulso nitong si Agaraw, si Benji Agaraw. At ganoon din naman, hindi ko lang alam kung may kalaban pa rin sapagkat si Rayan yung kalaban din dating board member si Rayan San Luis at board member din si Benji Agaraw, yung kanyang anak, na magkasama yung dalawa. Hindi natin alam ngayon kung paano na yung hatian nila. Siyempre, ay may lalaban pa sa ibang partido na board member din sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Laguna. Abay, malalaman ngayon. Talagang pagka nagwagi, yung magabang San Luis, abay talaga namang patuwad-tuwad na yung kandidatura ng Liberal Party dito sa lalawigan ng Laguna. Sapagkat yan mga po ang ino-oppose ng ating mga kababayan na Gabriela, dyan sa pagkakasalpak ng player dyan sa kandidatura nitong si Congressman Benji Agaraw. Sapagkat ginamit nila yung kababaihan, sinamanta nila yung kahinaan at pinagsayaw sa gitna ng okasyon na nakabigay ni lamang at nakabra. Abay, dinaantad ngayon yung figure ng kababaihan na dapat daw ay pang exclusive kwarto lamang. Ay kaya lang pinakita na. Kaya hindi na maganda. Buti na lamang yung suot daw na na panty ay hindi tibak, kundi yung mga mamahaling panty na may nakalagay player. Di ba? At yun nga. Kaya sabi nga nila na maging si Nery Colmenares, yung kandidatura ng sectoral, yung congressman ng sectoral ng Bayan Muna, na kung saan nakapalay mo natin dito yung presidente ng Bayan Muna na si Bong Labog, at sinasabing kinukondida din nila yung nasabing ginawa ng Liberal Party sa pagpapabigay ng party na kung saan nga ginamit yung kababaihan na player. At kitang-kita naman yan sa video na matapos na i-upload at matapos na maipakita ng ilang prominenteng television ay nagkaroon na ng batikos at nagkaroon na ng pagkani. At ngayon nga, lumilitaw na lahat daw ng endorso ni Pinoy ay hindi iboboto ng taong bayan. Alam mo ba ngayon, nanguna na ngayon sa survey ay si Rodrigo Duterte, kung saan nga number 1 na sa survey. Ngayon lamang, latest na ito, ngayong linggong ito. Kaya pinag-uusapan siya ngayon. At kinukundi naman daw ng mga kaparian, pero
Ang balik naman ni Duterte, abay, kukondinahin niya ako. Nung ako'y nag-aaral, minolesya ako ng isang pari din. Makita mo yan, nagtuturuan sila ngayon. Diba? Kaya sinasabi naman natin, dahil nga tayo ay alam naman natin, batas sa taas, sinasabi dyan sa Banahaw, na ang mga ganitong nagaharing uri ay mapagpaimbabaw. Kumbaga sila yung mga Poncio Pilato nung araw, na hari na hindi mo matinag. Pero nung dumating yung ating Panginoong Jesucristo na itinuwid yung daan, nawala po yung mga naghaharing uri. Siguro, sa ngayon, yun yung nakikita natin na baka kastiguhin ng ating Panginoong Jesucristo yung mga naghaharing uri na yan na nakaupo sa Malacanang na hindi na patuwad-tuwad. At baka manaig. At siyempre, bibigyan pa rin natin ng isang magandang benefit of the doubt yung mga ginagawa ng mga nakaupo ngayon sa Liberal Party. At kasi dito naman sa lungsod ng Santa Rosa, napakaganda naman yung ginawa nitong si Mayor Arlene Arcilla sapagkat 3 term, wala po siyang naging problema dito sa lungsod ng Santa Rosa. At kaya nga nung kumandidato siyang congressman, ay wala pong lumabas sa kanya. Maging yung batikang politiko na si Dave Alvarez na sinasabi nung una pa man, bago pa yung magdeklara ng halalan, ay sabi tatakbo daw ng congressman sa unang distrito ng Lawig ng Laguna. Ang problema, nagbago yung iip na hain sapagkat nagkaroon po ng Lone District ang lungsod ng Binyan. At nahati ito sa iba yung First District, iba yung Lone District. Kaya may congressman din ang Lone District. Nawala din naman kalaban si Lenny Lanonte sa pagkakongresista ng Lone District ng lalawigan ng Laguna. At buti na lamang dito sa lungsod ng Calamba, hindi nag-propose yung ating mga kasama dyan, ay yung pang mga mamayan na magkaroon din ng Lone District ang Second District. At siyempre kasi malaki ang kanlubang kumpara sa mga ibang bayan na makakita natin. At yun ang sinasabi na pag ang population daw ng isang lugar at pag isinulong ito na maging isang distrito ay ma-approvean po yan ng pag isinulong yan sa Kongreso at na dumaan sa bicameral ay ma-approvean po sapagkat tinitingnan nila yung population at tinitingnan nila kung paano mabibigyan ng serbisyo yung ating mga kababayan. Kung isang distrito lang ba ito at maayos ba yung pamamalakad. So far naman sa lungsod ng Calamba, maayos naman yung pamamalakad ng mag-ama na si Mayor Justin Mark Timichipeco na siyang dating congressman noon, na ngayon ay mayor na, at ngayon yung dating mayor na ngayon congressman na si Congressman Joaquin John Chipeco Jr. na ninong naman itong ating director dito na si RJ Salgado. Ninong yan at wala pong sinasabi sa atin na yung kanyang ninong ay mahina na. Malakas pa daw sapagkat ang kalaban daw niya ngayon at lumaban na naging kasama din niya nung unang lumaban yung Mayor Chipeco na dating congressman na nag-congressman na naging mayor ay si Johnny Unico, kung saan nga si Mayor si Joaquin Chipeco Jr. at Vice Mayor itong si Johnny Unico. Subalit sinasabi daw ng iba, itong si Johnny ay medyo may pagkakatikoy pare. Tikoy. At may lastiko yung binibigay na tulong. Kapag hindi raw mabitawan. At sasabihin sa iyo, at may ugali pa raw ito na promise me, na pagka pinuntahan mo, balik ka na lang sapagkat wala pa tayo niyan, di ba? Kaya yun ang mga sinasabi ng mga lingkod bayan na nagdaan na. Yan po ang iwasan natin, yung mga ganyan, para hindi kayo mabatikos at hindi sabihin na tuwad na daan. At yan ang sinasabi natin. Siyempre, walang iba. Ang makikinabang yan ay yung mamayan. At so far, yung mga mag-ama, ay maganda naman yung ginagawa. Pero dito sa lalawigan ng Laguna, nakakainis paring ko. Sipin mo, nagpa-servisyon tama sila sa Los Baños, Laguna.
sa Mayondon. Alam mo ang ginawa ng iyong lingkod? Pumunta ron, pumila upang yung aking kasamahan ay papabunot ko sana ng ngipin. May isipin mo naman kaya pala hindi umusad yung pila doon sa medical at dental. Abay, may may kota. 100 lang daw ang kanilang kayang servisyoan. Abay, nagserbisyo karaban pa kayo. Yan ba ang tamang serbisyo na sinasabi nyo? Na may pinipili kayo, may tinititigan, at may tinitingnan. Kaya ang ginawa ko, abay, tama ba naman yan? Yung kanilang ginagawa doon, di ba hindi maganda? Sapagkat sila ay namimili kung sino ang gusto nila at kung sino ang ayaw nila. Di ba? Kaya kung ayaw nyo sa adik, sa gobernador, pagka-gobernador, at kung ayaw nyo sa sugalol, dito na tayo sa alternatibo, walang iba kung si Berlin Alberto. Tayo pa bumabalik pagkatapos ng ating patalastas. Paalala sa ating impilan. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Isang balita. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. It could be growing older. I understand. I've got family too. Something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System. Or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results, it's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Luminess. Luminess is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1 is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now step 3 is cool. It begins with a moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the Advanced Night Repair, a secret weapon to apply.
Ako po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Okay, balik po tayo sa ating programang Serbisyo Balita Live Online. At dito po sa aking programang Pulsuan. At siyempre, mamaya tatanggap po tayo ng phone pad sa ating kaibigang Hepe ng Kalayaan Police na si Police Chief Inspector Pelerio. At alamin natin yung mga pinapasa sa atin ng mga kapulisan na sinasabing mga uplan lambat sibat nila sa kanilang himpilan, sa kanilang nasasakupan. At para na sa ganon, ay malaman natin yung update nung kanilang himpilan dyan sa Kalayaan, Laguna. At ay walang iba. Kung wala naman, itong ating kaibigan si Owen Banag, sapagkat kamakailan may binibigay siyang report sa atin na hindi natin naiulat na nandyan sa at napakaganda rin yan ang ginagawa ng ating kaibigan dyan na si Owen Banag dyan sa kanyang nasasakupang himpilan dyan sa bayan ng Bay. At dahil dyan, naging matahimik ang bayan ng Bay sa kanyang panunungkulan dyan sa bayan ng Bay, kung saan nga ay maganda yung ginagawang accomplishment ng ating kaibigan diyang Hepe na si Major Owen Banag sa kanyang mga ginagawa. At siyempre, kaya alamin natin kung anong update na sa kanyang nasasakupan diyan sa kanyang bayan. At alamin natin, siyempre, magpapasko na, alamin natin kung ano yung kanyang paghahanda sa kanyang area of responsibility at ano ba yung yung kanyang dapat na ipaalam sa ating mga kababayan diyan sa bayan ng Bae, Lalawigan ng Laguna. At kung saan nga magdaraos yung guardian dyan ng isang Christmas party sa Barangay Poypoy, ng ating kaibigan, si Pax Lubino. At para alamin natin ano na ba ang katahimikan dyan sa bayan ng Bae. At walang mga report sa ating mga kaibigan ng Hepe dyan sa... Siguro magbigay lang tayo ng mga ibang pananaw. At sinasabi nga na meron daw, meron sinasagawang follow-up operation ng ating kaibigang Hepe dyan sa Bae. At ito nga yung balik tayo sa politika sapagkat maganda yung labanan. Yung labanan ng dito sa Lalawigan ng Laguna sapagkat ang sinasabi nga, ayaw nila sa korap. Sugarol, na mahilig daw makita sa kasino. Yung nakaupong gobernador ngayon. Tapos, miyembro pa ng Liberal Party, Nationalista Party, di ba? Na coalition ng Liberal. At pangalawa, ito namang number 1 daw sa survey. Di ba number 1 sa survey. Itong si Taartits na pinaupo sapagkat tinanggal pala sa pwesto dahil sa overspending. Kaya nakasuhan siya ng overspending kaya siya pinali sa pwesto. Itong si Taartits na si Ejercito. Ang ginawa nitong Ejercito, alam niya nag-file ng DQ naman itong si dating mayor ng Pagsangan laban sa kanya, ay pinasok niya bilang gobernador, yung anak din niya. Ngayon, hindi ngayon malaman ng tao kung sino ba talaga. Dito mo makita na talagang ahad lamang ng mga ehersito dito sa Lalawigan ng Laguna ay power. Ano yun? Dapat maging governor ka upang makagastos ka ng overspending. Dahil hanggang sa ngayon, ay yung 2 billion na inutang ng Lalawigan ng Laguna na kung saan ay kumuha ka ng 20% dyan, ay umabot sa 400 million. Iyan yung ginamit mo nung nakarang eleksyon, nung 2010, nung ikaw ay nakaupo, ay yung 20% dyan na inutang mo
sa land bank, yan ang ginamit mo. Kaya nagamit mo yan, at kung totoo yung sinasabi ng Hocus Picus na nababayaran ng Picos, baka nga ikaw yung nagsakrip na nakakuha nito. Ha? Itong Hocus Picus na sinasabi. Ngayon, wala naman tayong against sa mga ganito. Pero ang tinitingnan lang natin, dapat maging malinis ang ating panunungkulan. Kaya kung ayaw nyo sa sugarol, ayaw nyo sa adik kung manungkulan, sapagkat kung manungkulan itong si ER, kaya alas 12 lang ng tanghali hanggang madaling araw. Yan po yung kanya. Ay wala po sa civil service yun. Kaya sinasabi nga natin, dito na tayo sa alternatibo. Kay Berling Alberto po, na taga First District, ang sinasabi na malinis na panunungkulan yung kanyang sinasabi sa atin habang na-interview natin siya, yung kanyang malinis na panunungkulan. Ano. At napaganda naman itong programa ni Berlin sapagkat sabi nga, ang kanyang inaahin sa taong bayan ay yung kanyang malinis na hangarin. Ito naman po mga nagtutunggali, na isang artista, na si Ercito, ay nasubukan na ho natin, wala namang binatbat sa panunungkulan sapagkat adik nga. Isipin mo naman, kung hindi adik ito sa panunungkulan, ay meron pa naman nag-opisina ng alas 12 ng tanghali kung dumating at matatapos ito ng madaling araw. Di ba adik? Abay, nakakahiya ka naman. Di ba? Ay, meron bang matinong taong ganon? Adik sa panunungkulan, di ba? At yung mga estudyante na scholarship nung araw, nung siya nakaupo, ay umuwi madaling araw. Marami dyan na hold up na raw dahil kukunin yung pambayad sa tuition fee doon sa Kapitolyo ng Santa Cruz. At umaga darating yung mga estudyante, papipilahin at hindi bibigay yung pera hanggat walang hindi dumarating itong gobernador na artistahin. Na hanggang sa ngayon ay ganun pa rin yung ginagawa. Kasama pa dyan yung kanyang mga media kuno na hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Itong si Roy Tumanda at itong sila Dick Guray na nandyan ngayon. Sinasabi, ay nako, ano ko ba naman? Kaya kung ayaw nyo sa adik, ayaw nyo sa sugaron, dito na tayo sa alternatibo kay Berling Alberto. Kasama dyan si Jess Abunda, na board member ng First District. Harinawa, Jess, ay kayo magwagi sa mga agila ng First District. At ganun din naman, itong ating sinasabi, kung ayaw ninyo sa sugarol, ayaw nyo sa adik, Berlin Alberto na tayo. Yan po ay ang partido ng bagong Maharlika. Si Berlin Alberto ay nakasama dyan. At sapagat nung dumalaw nga yung si Maruhas, ang kandidato ng Tukad na Daan sa lalawigan ng Laguna, ay pinakita kung sino-sino yung mga kalaban ni Governor Ramil Hernandez. Sa ngayon, siya nakaupo. At talaga naman, na ibang klase, ibang klase, sapagat hindi pa raw nakakalimutan ito yung Macau, kung saan daw doon malimit pumunta yung mga nagsusugal sa casino para hindi makita dito sa Pilipinas. Hindi maganda yun. Kaya sinasabi nga natin sa aking programa, walang personalan, trabaho lamang. At para po sa magkaroon ng nurse sa Senado, ito naman po ang inyong iboto, si Mirna Katapang, isa pong nurse, registered nurse na nakapasa dito sa APO, dyan po nag-aaral yan, at nakakuha po ng examination sa nurse, at pasado po yan, at nag-abroad. Ang ginawa niya, nag-abroad sa US, Canada. Doon sa, alam nyo kasi sa Amerika, hindi ka rin pwede magtrabaho bilang nurse kung hindi ka pumasa sa examination doon. Ang ginawa ni Mirna ay nag-exam po ng pagka-nurse sa Amerika. Naging top 1 po siya. Ganon din naman sa Canada. Ay mataas po yung grade niya. Top 1 din. Kaya ang ginawa ng mga ospital na pinapasukan niya, pinag-aaral siya ng medicine. Pinagpatuloy niya upang maging doktor.
Habang nag-aaral siya ng medicine, ang ginagawa naman sa kanya, naka-duty sa ER. Kaya doon sa ER, praktisado siya sa lahat ng mga emergency cases dyan sa Amerika at sa Canada. Kaya yun ang sinasabi natin. At sumesenyas yung ating kasama. 5 minuto na tayo. Ito mo, yung sinasabi ko lamang, kung ayaw nyo sa addict, ayaw sa sugarol, dito na tayo sa alternatibo, Berling Alberto. At pagdating naman po sa Senado, si Merna Katapang lamang po. Kasama dyan si Nere Colmenares upang baguhin, amendahan ang sinasabing batas sa paggawa sapagkat ang batas sa paggawa ngayon ay puro endo-endo na. Yan yung sinasabi na kailangan amendahan. Ang batas Herrera Loyal, ang labor law. At sa aking sinasabi, walang personal ang trabaho lang. Kaya tayo po magtatapos sa isang panalangin na itinuwid ng Espiritu sa taas. Dahil ito po ang aking panalangin sa inyo para kayo magbago na at para maibuto niyo ang tama. Ave Maria Purisima, sa pikado ko si Vida. Ang tanda ng Santa Cruz, ipagadya mo po kami ng Diyos sa aming mga kaaway. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumasampalataya po ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao, sila lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinakuwang ko po sa krus, namatay bilaw. Nanakot sa mga impyerno na magkatlong araw na buhay na maguli, umakit sa langit at nalaklok sa kanan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ka po magbumula, paririto, hukom sa mga buhay ng matay ni tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa, sa mga arkangeles, ng samahan ni Kristo. Sa ikawawala ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at may buhay na walang hanggan sinuha. Ama namin, nasa langit ka po, sampahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami pahintulot sa tukso at walay po kami sa dilang kasamaan sinuha. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yan na si Jesus. Biyarin ka pong kalis ni Isang Ina ni Jesucristo, at palang po ang lahat ng kasalanan, pagpalain kami at kawan. Wala sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakailanman, magpasolang agad sinuha. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa at tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng patawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami pahintulot sa tuksot, wali po kami sa dilang kasamaan sinuha. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumaso. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yan ng Jesus. Biyarin ka pong kalis ni Isang Ina ni Kristo, ay palang po lahat ng kasalanan, pagpalaan kami. Wala sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakailanman, mas walang gasin mo. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala tulad ng patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami pahintulot sa tukso, walay po kami sa dilang kasabayan sunod. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yan sa Jesus. Biyarin ka pong kalis ni Isang Ina ni Jesucristo, ay palang po lahat ng kasalanan, pagpalaan kami. Luwala sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakailanman, sa walang nasa mga. Aba po, Santa Maria ang Hari na ng awa, ikaw nga po kabayang katamisan, aba pinapanangin ang karamin, ikaw nga po tinatawagan namin. Pinapano ang taong anak niya iba, ikaw rin po ang pinagbubuntong ina namin sa pagtangis, hindi sa lupa, bayang kapis-kapis. Kaya ba, pintakasi ka namin, nilingod mo po sa amin ang matamang monawin. Tsaka kung matapos na, ay rin pagpano po sa amin, ipagkita mo po sa amin ang anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maaway, maalam at magtabisin na rin. Ipanalangin kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pagkakon ng Kristo Panginoon natin sila.
Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris. Sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Yan po aking panalangin na tinuwid sa mga banahon ng Espiritu. Kaya sa aking pong programa, walang personalan, trabaho lang. At sa wikang Ilocano, na imbag malam kada kayo amin, Lita, Ilocos Region. At sa wikang Bicolano, ito po sinasabi ko sa inyong lingkod, Diyos maran daw sa Indogabos, Diyos mabalos, bye-bye! you